Makauuwi na ng Pilipinas bukas araw po ng Martes ang 26 na OFW kabilang po ang unang batch na nagpalikas mula naman sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, meron din pong 4 na Pilipino na galing po sa Jordan ang sasabay sa pag-uwi bukas. Sa kaya inihahanda na rin po yung pagpapauwi sa ikalawang batch na binubuo po ng 33 Pilipino habang patuloy na kinukumpirma ang nasa mahigit 30 iba pang Pinoy na nagpapalikas na rin sa Israel. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Iran at Israel kahit pa umatake na ang Amerika sa Iran. Sa ilalim po ng Alert Level 3, umiiral ang voluntary repatriation pero ang ilang Pilipinong nakausap ng GMA Integrated News nag-aalangang umuwi ng Pilipinas. Pag umuwi ka ng Pilipinas, makakatanggap ka ng halaga, sabihin na natin na 150,000. Ilang weeks mo lang siya magagamit, mag-a-apply ka pa ulit. Saan ako kukuha ng source? Saan ako kukuha ng panggastos ko? Dinig po ng isang OFW sa Israel, sakali namang itaas sa Alert Level 4, mandatory repatriation ng status sa Israel. Nananawagan po ang mga OFW sa pamahalaan na tiyaking may trabahong alok para sa kanila. Sa pag-ulan ng long-range ballistic missile ng Iran sa Israel, nadamay ang hotel dyan sa Tel Aviv. Marami ho nagtatrabahong OFW po dyan. Saksi sa gantihan ng airstrikes ng Israel at Iran. Nung time po na sumabog, nandun kami sa shelter. Narinig namin yung kalabog. Nakita namin yung pagyanig ng dingding, ng kisame, yung alikabok. Doon na namin nakita kung gaano ang sira na nangyari sa tinitirahan namin. Doon na kami talaga kinilabutan ng sobra. Dinig po ng isang OFW dyan naman sa Israel. Mismong ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay naramdaman ng dagundong ng mga bomba. Yung foundation ng embassy, yung Chancery Building, na medyo yung parang nag-vibrate. No? So, since June 13, ngayon lang namin naramdaman yung ganun na may impact. Dinig po ni Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola Rao.